Good morning, my dear brothers and sisters in Christ. Today is Holy Wednesday, wherein we will meditate on the fourth sorrow of Mary and also the fourth sorrowful mystery, which is carrying of the cross and meeting of Mary and Jesus, his way to Calvary. Let us spend our time with reflections and prayer. A reading from the second letter of Saint Peter. But if you are patient when you suffer, this is a grace before God. For to this you have been called, because Christ also suffered for you, leaving you an example that you should follow in his footsteps. He committed no sin, and no deceit was found in his mouth. When he was insulted, he returned no insult. When he suffered, he did not threaten. Instead, he handed himself over to one who judged justly. He himself bore our sins in his body upon the cross, so that free from sin, we might live for righteous. By his blood, you have been healed. Ano po ba ang krus? No? Literally, ang krus ay dalawang pirasong kahoy at ipinagsasama upang maging krus. Ito po ang pamamaraan nila upang parusahan po ang isang tao na nakakagawa ng isang mabigat na krimen noon. Si Jesus na walang nagawang kasalanan, siya pa ang pinahirapan. At isa sa pagpapahirap po sa kanya ay ipinabuhat po sa kanya ang krus papunta sa Kalbaryo. At makikita po natin sa tagpong ito, nagkasalubong si Maria na kanyang ina at si Jesus. Ang hirap na dinaranas ni Jesus ay tiyak na higit na hirap na dinaranas din ni Maria, na para bagang ang kanyang puso ay dinudurog sa sakit. Mga minamahal kong kapatid, bawat isa po sa atin ay may kanya-kanyang krus na dala sa ating buhay. Sometimes, our worries. Sometimes, our shame because of the mistake that we have committed. Sometimes, our sins, no? And problems. O kaya, may problema na dinaranas ang isa sa mga miyembro ng ating pamilya. And because of this, we share in their pain. Then, we carry the cross of Christ together. And with them, and we are also sharing in the sorrow of the Blessed Virgin Mary. Let us try to look at the life of Mary. Lahat ng hirap na kanyang pinagdaanan, lagi niyang katuwang ang Panginoon. Kung ating pong mapapansin, sa ibang tagpo ng Ebanghelyo, ating mababasa na may tumulong kay Jesus upang buhati ng kanyang krus. Yun po ay si Simon na taga Cirene. Maganda pong pagnilayan sino ang ating sandalan at takbuhan sa tuwing tayo ay pagod na sa buhay. Sapagkat ang ating mga problema at krus sa buhay ay laging nandyan habang tayo po ay nabubuhay. No? Sapagkat ang mga problema ay parte ng ating buhay. Every one of us could carry a cross in whatever experience we may undergo. Maaring ang krus po natin sa buhay ay ang kamag-anak natin na may malalang karamdaman. Maaaring ang krus po natin sa buhay ay ang kawalan ng trabaho. Iba't iba po ang krus na ating daladala o pasan-pasan sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Itanong po natin sa ating mga sarili. Itanong po natin sa ating mga sarili. Ano-ano ang mga krus natin sa buhay? At handa ba tayong ialay ito
sa Diyos. Katulad po ni Maria na ating ding ina, ang pinanggagalingan po ng kanyang lakas ng loob ay walang iba kung hindi ang Diyos. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang pagsunod at pagtupad sa ninanais ng Diyos, ang kaligtasan ng tao ay natupad. Si Maria na punong-puno ng habis, ating damayan sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan sa ating kapwa. Alam po ninyo, isang araw ako po ay magsiserve sa aming parokya sa Santo Cristo del Perdon Parish, no? Sa Santo Cristo del Perdon Parish sa San Fernando, Pampanga. No? May nakita po akong babaeng umiiyak sa gilid ng simbahan. Nang lapitan ko po siya, kasamahan pala namin sa Parish Pastoral Council. Dahil kakilala ko po itong babae, hindi na po ako nahiyang lumapit sa kanya. Umupo po ako sa kanyang tabi at pinakinggan ko ang kanyang daing at problema. At sa totoo lang, hindi po biro-biro ang kanyang pinagdadaanang problema. Nang patapos na po siyang magkwento, ang sabi po niya sa akin ay, "Brother, ba't ganito ang buhay? Kung kailan nalalapit ako sa Panginoon, kung kailan ko ibinibigay ng buong puso ang aking sarili sa Diyos, doon na lamang tumitindi at bumibigat ang aking pinagdaraanan." Alam po ninyo kung bakit, no? Ganoon na lamang ang ating nararanasan sa tuwing napapalapit tayo sa Panginoon? O bakit bumibigat ang ating mga problema o krus na ating pasan-pasan sa tuwing napapalapit tayo sa Diyos? Katulad po ni Maria, kanyang sinunod ng buong puso ang kagustuhan ng Ama, ngunit isang napakalaking sakit, no? Na pagsunod, sapagkat hindi biro ang kanyang mga pinagdaanan. Gaya ng sabi ni Propeta Simeon, "This child is destined for the fall and rise of many in Israel and also in your heart. A dagger will going to pierce." Isang malaking punyal ang tatarak sa iyong puso. Gaya po niya, sumunod siya sa kagustuhan ng Diyos, ngunit pinahirapan. Alam niyo po ba kung bakit? Sa kadahilan ng ipinangako ng Diyos sa atin na ang pagsunod sa Kanya ay hindi biro. Dapat handa nating buhayin ang ating pananampalataya. Handa nating buhatin ang ating mga kanya-kanyang krus upang tayo ay makasunod sa Kanya. Ikalawa po, alam po ninyo kung bakit sa tuwing napapalapit tayo sa Diyos, doon bumibigat ang ating problema, sapagkat alam po ng Diyos na may paparating tayong problema o may darating tayong problema. Kaya tayo po ay Kanyang tinawag upang mapalapit tayo sa Kanya. Nang sa ganoon ay kapag dumating na ang problema, may masasandalan tayong Diyos sa ating buhay. Isipin po ninyo, mga minamahal kong kapatid, kung may napakabigat tayong problema at wala tayong masandalang Diyos, hindi po ba napakasakit? Hindi po ba napakabigat sa ating loob? Hindi po ba baka masayang ang ating buhay? Alam ng Diyos na may paparating tayong problema, kaya bago pa dumating ang ating problema, tayo ay Kanyang tinawag at tayo ay Kanyang inilapit sa Kanyang maawaing puso. Kaya may masasandalan tayo sa panahon ng kalungkutan at kapighatian. Ngayon pong Miyerkules Santo, hilingin po natin sa Diyos ang grasya na tayo ay lalong mapalapit sa Kanya upang bigyan po niya tayo ng lakas ng loob upang mabuhat natin ang ating mga kanya-kanyang krus sa buhay. Lord,
help us to carry our cross daily. Maria na aming ina, tulungan mo kaming maging katulad ng iyong puso, ang aming mga puso. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat.